brought to each and everyone. Kaga tagaanta ni honor ang pulong sa Ginoo every time nga ginadala ini siya sa tunga naton. Kaga before sina ang gaayo kita sa inyong prayer we have to travel sa this coming next week, no? Sa sorry, next week sa pakadto sa pakadto sa Las Vegas and then Las Vegas to California. So we have to stay there for pinaka semana nga makatiner kami dito kay may isa to kuno ka pastor willing gid kag gusto siya mag-meet sa akon since nga ang mga utod ko naga-simba dito sa iya. So telling the people that like nanigad sa mga inadlaw ang mga kulto nga mga Native American berti ang ilang surprise kay I never wagi ko nagahambal sila sa akong identity kung sino ako, but somebody nga nagakadto dito kag nagastorya sila kag sang nabalik ko sa isa kadlaw sila nila yaway ka nagahambal sa amon nga ikaw pastor. Siya, ang tawag nila, you are establishment. Yeah, we thought all the way, you're only a common or simple person. But sila niya, way kami away isla amugali ng akon status. Sila ko sa ila, just wait kung ano mga dako nga tinutuyo sa Ginoo sa plano for this 2025 and 2026. So the 2025 mag-end kabalo kita mga kauturan nga ang mga Jewish people nagadali sila sa mga counts adlaw nga ginaisip nila knowing ginalipyuhan nila subong ang mga papel nga ginasok-sok sa Willing Mall nga diin sila nagapangamuyo nagahatag na siya sa indication nga gina-welcome nila that the Messiah will come. And we know from the Word of God nga Messiah amo si Kristo. So dalayawon ang Dios sa tunga sa katawhan niya nga nagapadayon kita kag next week amo na ang Thanksgiving Day, which is the last Sunday. So I hope nga tanan maga-enjoy. Ang wala asang dala, adto lang. Ang may dala, magdalaman. Pero kung may extra, dala lang. Pero ang wala, just come and enjoy the goodness of God. No? So I let them to speak every Sunday. It is their turn nga to explore sa mga una-una sa plano sa Diyos kag sa mga handom sa Ginoo kung whatever kung anong ara sa mind ni Christ mangkon sa mga katawhan sa Diyos. Before I speak the word, just to greet happy birthday Remo. No? So Rem, miyara ka na da. I hope nga na-enjoyan mo na. Okay? So, kato kita sa ining scriptures nga muna yung aton nga tema. But I have to break to you this morning. In the book of Jude, why man isang chapter, isa man lang ni ka libro, Book of Jude, we pray for the healing of Brother Amel. Nagtawag ko gina, sini niya, Pastor, hindi ko diga lantol ako live. Okay? Jude
verse 17. Okay? But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ, how that they had told that there should be mockers in the last time. We should walk after their own ungodly lust. This be two who separate themselves, sensual, having not the Spirit. Again, sinabi sa verse 19, o kung magabalik kita sa verse 18, how that they told you that there should be mockers. Mockers, ang munang mga biyamuhat bala, mga naga-guraw-guraw. In the last time, who should walk after their own ungodly lusts, this be who separate themselves. Amo ni sila kuno ang nagahibulag sa ilang kaugalingon sa blawas ng Ginoo. They were sensual, having not the Spirit. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Then I have one word to speak to you again, found in the book of Luke chapter 24. Siling it is chapter 24 in verse 8. Okay? Luke 24 verse 8. There's only one word. And they remembered his word. And they remembered his word. Ayon ko abi ang tanan to the audience nga makita ta sa video nga makapangamuyo kita sang masunson o kung mga muyo kita sa mainit-init sa sining nga kagahon. Ano nga pangunauna ibutang sang Ginoo sa atong tunga maintindihan sang kalabanan for their own consumptions. No? So we ask you today, and let us bow our heads and pray to the Lord God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I am praying to you, Lord, right now. By thy mercies and by thy hand, let us be, O Lord, covered by your blood. And let your things be done according to your will. We're praying, Lord, for your touch and the things that you want to show to your people in these coming weeks and years to come. I know that we always say in our heart that without you we can do nothing. Today, O Lord God, we lay our hands and our will into your hands. And we pray, O God, that somehow you will lead us and guide us according to your concept. Lord, we come to your presence. We come to you today, begging your mercy, O Lord God, and let this word penetrate in every soul and touch every heart. Those that mean in internet, online, on the church, wherever they are, oh God, today, wherever they are, touch their lives, Lord. Let the power of healing come down in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Heal it, Lord, even as we hear it today. You will touch them by your mighty hands. Remember that by your stripes we are healed. Lord, any sickness, any diseases, infections, whatever, Lord, that they suffer, right now, I command in the name of Jesus, they have, Lord, will
recovery. Right now, Lord, they will recover from that illness and sickness. Let them feel the touch of your mighty hands and deal with them, Lord, accordingly. We're praying, oh God, that in your mighty name there is healing. In your mighty name, Lord, there is power. In your mighty name, there is life. In your mighty name, Lord, there is something that we can feel it today. And let the church experience the power of the Holy Ghost. We're praying, oh God, in the Holy Ghost. And asking your favor again, oh God, to come down. Heal our land. Heal our hearts, oh God. As we pray, we ask it in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, pungko kita sa sining kagahon. Kaya ako, hindi ko man makita, pungko pa po kung gano'n, no? Ulay managsin is si Paulo, sa tabangan. Naka-chicken. Naidlaman ta makita ang day Sister Nanette. Sino pa na si Brother Chris, nakita ko sa video. Sino pa itong dira, no? We greet you all in the name of Jesus. No? Sa tanan sa inyo nga nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. The message sa siningaga is things to remember. Things to be remembered. Okay? Butang dapat naton dumdumon. Butang dapat nimo dumdumon. Now, the last word that I quote is they remembered the word of Jesus. They remembered His word. So, sa subong nga panahon, magsiling ikaw nga remembered o madumduman, damo sang tao nga nagakalipat. Bisan di siling akong tigulang, kana prone ang tigulang nga malipat. Kung bisa may harap man nga hubid, nagakalipat sila, bangon nga, halimbawa, iutang ka, no? Kung isang tao, dasing malipat kung may hindi sa kabayad siya utang. Ibisan hubid pa na siya, siyang lipat, aragin na. Ikapin pa nga balayran na. Ay, siya balayran nga, lipat ko. No. So, prone ng tao sa ginatawag na lipat. Tingning ang pulong makabulig sa tagsa-tagsa sa aton nga maatubang kag mataklat naton ang this 2025 nga makasiling kita in ourselves victory in the name of Jesus. Ang kadalagan sa ngalan ni Jesus. So, there are a lot of things nga makita sa Bible nga gina-mention diri about remember. Isa dira amo ang ginatawag nga remember that's why. Ang isa pa gid nga gusto ko nga ma-emphasize po tani amo ang pagdumdum sa patience of Job. So, diri nga mga bagay ginasaysay ini sang Bible. Kay even one of the scriptures nag-relate nga sila nga kung hindi tani sa paguyatan, yamadayos ni dali-dali sa aton. So, in these scriptures this morning, we have to remember things kung ano bala ang ginhimo sa Ginoo. Usa mo nang nag-stuck sa mind ng tao. Imaginon mo, pila-pila ka days nga tabuk sila from the Red Sea in the Old Testament. If you still remember that, the story that they are crossing the Red Sea, pila pa lang ka days, ano ba lang tawag? 3 pa lang kadlaw kadagko sa milagro, nakita nila ng tubig tindog sa kilid. They walk in the dry ground, kag nakakross sila with no harms.
But aside of that, nga sa tapos nila, nga nakita ang inang katingalahan hinihimo sa Diyos. Is they easily forget. They can't remember ang kadali sa ila nga malimtan ang ilang bagay. Sa bagay nga na siya git-establish ang Diyos. Tay-tay nga makita sa tao kung ano kadako ang Ginoo nga iya ginalagad. And the same way sa aton mga kauturan, kung inang word niya ginambal sa New Testament down to the Old Testament, that they have to keep in remembrance nga madumduman tagsa-tagsa from the word of Jesus Christ to the words of the apostles. Kag ini mga nakita ta nga mga evidence sa adlaw nga nagakabuhit kita samtang nagalabad kita sa Dios. Na evident katama sa ginahimo sa Ginoo sa tagsa-tagsa. We cannot deny the fact nga ang Diyos buhi kagamhanan sa kabuhi sa tao. There will be healing, there will be a phenomenon nga nagakatabo sa tagsa kakabuhi sa katawhan sa Diyos. And I hope and I pray this morning na inyang bagay hindi magkalimtan sa tao. Nga hindi madula sa mind sa tao. Kaya once madula na gani ang inangabutang, then amat-amat ang tao nga nag-die down. Ang tao ay gadali-dali guwak sa church. Ang tao ay gadali-dali palagyo sa church. Kundi ang tao, mga kauturan, makita mo sa kabuhi nga ang pagpalayo sa Ginoo hindi abrupt, kundi gradual. It's a simple things to remember. Nga kumadumduman sa katawhan sa Diyos, nga ang ilagal ikabuhit, we have to think all the goodness of God. May arang ani kanta nga nagasiling, O Lord, O do remember me. That's a selfish song that they sing. But they usually sing it, ginakantata na sa church, babatian na nga nag-encourage sa church, ang mga tao nga kalipay, nagaka-rejuvenate ang tao sa church because they feel something singing, kag ginababatian na nga kanta, makasiling ka, O Lord, O do remember me. Pero kung balis ka ron nga, ikaw lang yan gusto padumdumon sa Ginoo. Why not nga ang tao hindi magdumdum sa Diyos? They have to remember first the word of Jesus Christ. That the word of Jesus Christ, makauturan, amo na siya ang importante sa kabuhi sang tao. At ang apostol sa gingamit sa Diyos. Imaginon mo na, gin-establish ini nila. Ginsulat nila ang Biblia. Agad to ang tao, hindi sila magkalipat. Ang failure sa katawhan sa Diyos, ara dira, bangod sa kalipat. Madasig sila malipat. Bisan ano kadalagko sa ginhimo sa Ginoo, minagroma halin sa ulo pakadto sa tiil, still ang tao prone sa ginatawag na pagkalipat. So kung hindi naton i-incline in nga tumagulingon in the Word of God, then masiling tama kauturan ng tao gamit-amat siya palayo sa grinda sa Ginoo. Now, things to be remembered. Mga butang na dapat mo dumdumon. Tell it to yourself, ano ba lang bagay na dapat ko dumdumon sa Diyos? Ano ba lang mga butang na dapat tugid idumdumon at ladlaw sa Ginoo? Things to be remembered. Ay kung hindi mo na siya makauturan at ladlawon ina siya, ang balod sang pagtilaw, ang balod sang kalibutan, ang balod sang natawag nga panghimutos sa kabuhi sang tao,
amo ang magabutong sa iya, palayo sa kamot sang Diyos. I speak in reality this morning. Hindi ba mumulot siningon nga ari kami din, we're good, we're fine. No. The best thing in life sa kabuhi sang tao is in the presence of God. Kaya kung ang masilinglas ng tao, ang kwarta makita mo, madula mo. Ang bagay sa palibot mo, makita mo, madula mo. Pero kung ang Diyos na ganit, madula sa kabuhi sang tao, that's one thing nga i-regret niya siya kabuhi. And that's what the Bible tells in the Old Testament when they experienced the battle, kag napatay ang inang bata, and namely, ang bata gintawag nila Ikabod, which means the presence of God departed from them. Kung ang kabuhi sang tao, wala na sang presensya sang Diyos nga ara, di ba? Kung ang kabuhi sang tao, wala na ginapuy-an sa Espiritu sa iya kabuhi, then he have to look something else nga inamagauturan. Things to remember, ano pala ang butang nga dapat ibalik niya sa iya kagulingon. Apod to, maintindihan niya nga ang Diyos makauturan is always there 24/7. God never left them. Kundi ang Diyos makauturan, just wait on the line. Pero ang tao, siya mismo ang nagbutang sa iya kagulingon nga magpalayo sa Diyos. Amo na balas ang nauna kampaling ko, ano balang butang nga able magpalayo sa tao ito sa Ginoo. Ano balang butang nga able nga magpalayo sa tao sa Diyos? Isa lang git makauturan. Iya mismo kabubuton. Kung ang kabubuton niya magsiling na sa iya kagulingon, hindi na ko, wala sang tao nga magaduso sa iya. Kung ang iya kagulingon magasiling na, natak-an ako, then wala sang tao nga able makapulig sa iya. Amo na nga si Peter sa tapos si Kinwali, ang Acts chapter 2, ano ang bali Peter? Save yourself. Save yourself. Hindi sila nga, okay, pwede man lang ko niya puro buligan, pwede man lang ko nila iampo sa Diyos, pwede man lang ko nila madala sa prayer, pwede man lang ko nila bisitahan, pwede man lang ko nila nga mahatagan sa encouragement. Ang hambal sa Bible, save yourself. Hindi, wala sa tao nga able makaluwas sa imo kauturan, but save yourself. Work out your own. Amo nang permi ginapan sa church, makauturan. Amo nang permi gina-bombard sa church. Save yourself. Work out your own salvation. That salvation is personal salvation. Knowing sa subong na panahon, makauturan, pero nagigkarampan kung diin may mga gospel concert, thousands mga tao nagapalapit sa Ginoo. Ano bala ina siya? Ang buot silingon sina makauturan is one of the fulfillment nga matabo sa uling adlaw. Nga siling sang Book of Revelation, many shall be beheaded. Damo kuno sa uling adlaw, pagautdan sang ulo, bangod because of the name of Jesus. It is not because nga sila nagkari sa Ginoo. It's not because nga sila nagpanawag sa Diyos. They sang praises to God. Nag-enjoy sila sa presensya sa Diyos. Kung ina sila wala sa light of salvation. Ang hambal sa Bible, they were beheaded. Wala nang hambal ng Bible nga ining naluwas, they were beheaded. Kundi ang hambal sa Bible, they were beheaded because of the name of Jesus. Amo na nga, ang kadamo-damo sa mga tao subong nga nagadagsa palapit bangod sa ngalan sa Ginoo. Then the fulfillment nga siling sa Bible nga ang dugo sa tao mag-aagay hasta sa iya tikod. Silingon ang bahak sang dugo nga ang mga buhi hindi na kasarang maglubong sa patay.
Kagamoy nang nakatabo sa isa ka nasyon, makauturan, nga pila ka bil thousands nga nagklamatay, nila magwantahan, kay bangod nga ang mga patay damo pa sa mga buhit. Pag hindi, isa lang na ka-portion, isa lang na ka-fraction ang ginambal sa Bible. The word that I say to you is the things to be remembered. Nga madumduman sa tagsa-tagsa. Kung sa local touch, local na assembly, local na connection nato mga uturan, ang masilin nato sa siningaga, remember the touch of the Lord. Dumdumabla kung paano ang Diyos nagtandog sa inyo. Dumdumabla kung paano ang Ginoo nag-revive sa imo kalag. Yes, kadamo-damo sa mga tao sa lugar sa Cadiz, sa lugar sa Negros, sa Pilipinas. Sa kadamo-damo, mas nga, ang akong tatay, ang akong nanay, maluwas man na sila, guro, bisan wala sila sa Ginoo, ina siya, una-una sa tao. Ina siya, iyalan na sa tao. Ang hambal sa Bible, makulturan, sirado katama. Pagsiling sa Bible, diraya, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, bisan ano pa nakaklose ang tao sa imo, kaguwala siya nagdangop sa plano sa Diyos, they are considered as the grass of this earth. Kinakonsider na sila daw hilamon na sila gyapon. Bisan masiling nga, kalapit sa iya tani sa amon. Ayop ngayon na siya, maluwas man. Sentiment niya sang tao, but not the word of God. Hindi niya pulong sang Diyos. So remember the word of Jesus. Ano sila ni Jesus? In this world, you have tribulation. In this world, you have tribulation. But, may supod, be of good cheer, for I have overcome the world. So if you have the Spirit of Christ within you, that Spirit na ginhatag sa Ginoo, ginatawag ina siya the overcoming Spirit. The Spirit that gives you comfort, the Spirit that gives you life, the Spirit nga naghatag sa imo sa enthusiasm to live, kag ina nga Spirit nga nabaton nimo, amo na nga siling din Christ, be of good cheer, because that Spirit that comes from Him, He will give you a spirit to overcome. See in the book of Revelation, ano ba lang mga statement na, he that overcome it, he that overcome. So, aratanan. So, we need to have the overcoming spirit. Ang tawag sa iban, fighting spirit. So, we have to have that overcoming spirit. Now, isa pa gid ka statement, hinambal ni Christ. Remember Lot's wife. Anong ara sa asawa ni Lot? Why man kasi mention kung sinong iyang ngalan, no? Kundi kinambalan sa Bible, siling dira, remember Lot's wife. By preacher, anay nga nagwali. Kasi niya, bala mo ang asawa ni Lot, materialistic. Hindi man tanan nga bayi materialistic. Magsiling kita nga materialistic, niya naman nga lalaki nga materialistic. So, ina nga statement, wala na ground sa asawa ni Lot. Now, anong case nga gusto sa Ginoo, hambalon remember Lot's wife? Anong ara sa kay Lot, sa asawa ni Lot? Hiling na nagtalikod siya kay manghod sa investment niya sa Sodom and Gomorrah.
ina mga idea lang na nga nagka-come up sa ila. Nga nagbalikit ko no, nagbalikit ang asawa because of that, because of his investment. Now, ina nga mga idea, mga kauturan, all I can say, una-una na nakataw. Anong ara sa asawa nila nga common sa asawa ni Adam? Anong ang asawa nila nga ara dira nga common sa asawa ni Adam? Anong common? Amo ang silik sa Bible dira, wala sila nag-take heed in the Word of God. They never take heed the Word of God. Ano ba lang ang basang wala hindi mamatian. Apiya guro, nag-joke ang Diyos. Nga magsiling lahat, buwa ka mo. Siling yan, never turn back. Ever since mga kulturan, ang Diyos ay nagatiyaw-tiyaw. Ang Diyos ay galhope. As it is written, as it is written. Kung anong nasulat, amo niya ang i-implementar sa Ginoo. God never masiling kita nga nag-joke sa tao. In one instance of the scripture, masiling God is not mad. What a man sow, he shall reap. So ang Diyos, mga uturan, wala siya galahog sa tao. Ang tao ay galahog sa Diyos. Kung siya gadua-dua siya, kumalagad siya o hindi siya. Mapadayon siya kung hindi siya. Gatyok ang tao. Bisang niya nga kagulingon, ginabaka ya pa. May ara nga tinion, kung do patawag tabla nga pamilyon type, kung makasandig ka sa spirituanon, ng mga tao, spirituanon naman. Kung makasandig ka sa mga kaliputanon ng tao, kaliputanon ka man. Now, ano ba lang ang sitwasyon, ina mga kauturan? Kung ang Bible nagasiling gani that you cannot serve two master, then hindi man allowed sa aton nga kung kita mga lagad sa Diyos, then siling gani sa isa ka prophet, siling if God is God, then serve Him. If Baal is, it's God is servant. Hindi pwede nga nag-alagad ka sa Ginoo samtang ang pihak nimo nga panig ato sa kalibutan. Lipay ka kung ara ka sa kalibutan, lipay ka man ara ka sa Diyos. You cannot go both ways. You cannot go both ways. Either you serve God or left the world, or you serve the world and left God. Amo ng direksyon nga dapat maintindihan sa tao. Pag siling ko sa Bible, remember Lot's wife. Bangod nga wala iya naghatag atensyon ang asawa ni Lot sa statement sa India. They think nga paminsan sa guro si ting nga abiya guro doon di man guro kasi papalagyo lang kami ni. So he tried to look it up and then nakita niya. Then what happened to him? It becomes a pillar of salt. Now see the life of Job. Si Job ano bala? Gabing may nagyan ni Job. Kumplito ang kabuhi yan. Why kita pareho sa kabuhi ni Job? Sa adlaw sa iya panahon, milyonaryo si Job. Kung anong gusto niya, makuha niya. Atong nga kung anong gusto ta, hindi ta pa makuha. Si Job yan lain. Happy family, enjoy life, bugana ang kabuhi. But what is most important nga ara kay Job, among connection kag integrity sa Diyos.
amo nang gi-question sa iya actually. So sa pangabuhi ini, why kita kabalo kaysa gina-question ang integrity naton sa tumangan sa Dios. Kung ayhan ang tao hasta sa punta sa kabuhiya, matindog siya sa Ginoo. Ayhan sa punta sa kabuhiya, makasiling siya nga I will serve him. Makasiling siya kung lingon, no turning back, no turning back. It's easy to say nga kung arang tanan, arang kasi cloudy, kung arang kasi natawag na sunshine of your days, dong tanan happy, tanan mugana, hapos na kanami sa paminsaron. But when you are in your cloudy days, so that's the time nga makita ka matalupangdan, ano gibla ang tutuod nga asset sa kabuhi mo sa Diyos. Ano gibla ang ground sa imo kabuhi when you live to God. Damo na makita nga ang tao, masilig sila makatunan na no turning back, no turning back. Kung ang ilay panindugan sa Diyos, whatever happens, makadihaba sila nga high hill, hollow waters, or whatever, they command everything that they say. I will tell you this morning, makauturan, show your integrity with God. Just remember the patience of Job. Nga ginbutangin ni mga kauturan, just remember the patience of Job. Si Job, wala siya nag-alter sa iya direction. Wala kita nga nag-experience siya pareho sa experience ni Job. Wala kita ka-experience pareho sa ginagyan ni Job. Simple pala nga baha sa kabuhi. Simple pala nga pagdilaw sa kabuhi. Simple pala nga kayuhan nga naglapot sa tabuhi isang tao. Kadali sila balipat sa Ginoo. Kadali sila magtalikod sa Diyos. Kadali sila nga mabaya sa pagpangalagad sa Ginoo. Di na to ang kinasingkit sa tao. Di na to ang kinahangkat sa tao sa Ginoo. Now, the province stays naglapot na kautulan. Men's failure. Bangod, they don't hear the word of God. Wala sila nagtatag atensyon sa pulong sa Diyos. They should have to remember the word of Jesus. They should have remembered the word of the apostles. They should have remembered the preaching of the word of God. Kadali sila magtalikod sa Ginoo. Ang ginatawag nga pagkasandaran sa kabuhi, ano ba lang ginhambal sa Bible? In Matthew 24, many shall be offended. Many shall be offended and betray one with another. I have to stop with this message in the book of Revelation. And I have to spend more time. I'm still in the preaching line. I have to read, if we can put it, Carl, Revelation chapter 2. And to the angel of the church of Ephesus write, these things said he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlestick. Ang ina mga bagay ginasyon sa buong sa Israel. Bangod, may mga replika, may tunay, they're about nga mapatindog sa third temple. Church, aware kita sini nga panahon. Time is getting short. I know thy works. Tiling sa Ginoo. Iya kabalo ko sa inyong mga buhat. Thy labor. Gabi man mga pangabudlay, seryoso man. And thy patience. Pares kay Job.
And how can us not bear them which are evil? Kung makita mo mga tao nga nagahimo sa malaot, galalain ka, hindi ka kasarang, hindi mo ma-hold, na sila man. And thou hast tried them which say they are apostles. May mga tao nag-declare sila, kami man mga apostolic man kami. Kami man naraman sa Ginoo. May espiritu man kami ni Kristo. Nag-speaking tongue man kami. Ano siling sa Bible and are not, pero hindi na sila tutuod. And thou hast found them liars. Mga butigon sila. Ginapiki nila ang ilang initial na evidence. Ginapiki nila, it seems sila, kami, nakareceive na kami sa Holy Ghost. Nakadasig na sila, nakareceive sa Holy Ghost. I let the church know this morning. Ang kinahambal sa Bible, that out of your belly shall flow the rivers of living water. It is a life experience coming from God. It is a life experience coming from the Spirit. And when a man first received the Holy Ghost, he began to speak in another language. The word tongue is another language. It's not as you have heard, commonly heard, blah, 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 whatever you hear that. Isa ba, dali kita masway. Masili ko, nakareceive na siya. Ang Bible, especially nakahambal, they will speak with other tongues, other language. As the Spirit give the utterances. Nga ang Espiritu ng Diyos, amo yang nagapambal. Nga amo na yan, halin sa sulod ni mo, nag-aawas na siya pakanto sa kabuhi nga walay katapusan. When a man truly received the Holy Ghost, he received power, he received life, he received joy, he received things that comes from God. He received a spirit not of death, but it is a spirit of life. So when you have the Holy Ghost, you have life in yourself. That's the Spirit of God. Ang kabuhi sang tao, makaangkod siya sa rejuvenation, halin sa Diyos. Nasiling isang Bible dira, ang mga desires niya, malisok, matransform into an image of Christ. Matransform pagkanto sa dalanon sa Ginoo. And has borne, verse 3, and has patience. Yung grabe ang pagpangabudlay, pagbatas, for my name's sake. Has labored and has not fainted. Yung grabe man pangabudlay siya, duay man ginakapoy. Perti man kung magsiling na sa likuton sa Diyos. Pero my verse, gagisiling yung next verse. Nevertheless, could you put it there, Carl? I have somewhat against you. Ano? Thou hast left your first love. Now the next verse, what's the first word? Remember. The first word, remember. Siling yes yung Ginoo, nevertheless, I have somewhat against you. Masiling ka, abi ko Lord, okay na po. Abi ko Lord, insakto na ni. Siling sa Ginoo, I have somewhat against you. Ano? You have left your first love. Kung init-init ka sa Diyos makauturan, kadumdum ka mo sa mga tumulo, pag siling Sunday, bahala na anong bagay. Hindi niya,
masimba ko ya. Kung ano man na kinibigpis sa gwa, isa ba nangagawin na sila. Kaya nga, masimba ko yan mo. Amo ng first love. Eh, subong, hindi mo na makita. Isa ba sila, sige lang ipirmi mo lang ng Sunday. You have left your first love. Once nga muna madula, sila isang verse 5, remember, therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove the candlestick out of his place, except thou repent. Anong butsilingon? Masiling sa Bible, I will come unto thee quickly and remove thy candlestick. Dumduma sa siningaga, he was talking to the church. He was not talking to other person. He was talking to the church. And to the church, and to the church, and to the church. So he was talking to the church. So kung ang status ng church presently, hindi na amo sa una, ng bago pa siya. Sinising Ginoo, paon ko na sa inyo. God will remove that out of its place because you left your first love. Ang assurance ng git sa tao, sining sa Bible, ya dumduma when thou art falling. Di kabla na dusmo, di kabla na napukan. Why ang Diyos sininga pagka dula mo, i-judge kasi sininga, remember when thou art fallen. And do the first work. Sininga, brahato ang ginimo mo sa to. Kung ano kabla, kasilabo, ano kabla, kainiton, hindi ka gani matambagan, kung traon ka sa miga mo, hindi lang na, dasula na si Manda ya. Bahala na ya. Hindi ba tayo makilala yung kadua importante masimba ko? That's the first love. Siya may sila nga, dasula na, may birthday subong, ang Domingo ya, permira na. Kung malebong first love mo, maupod ka sa ila. Remember when thou art fallen. Hindi kumong ang tao may ginaobra sa Diyos, okay siya. Aba sa Bible niya, I know the words, I know the labor, I know the patience, I know everything na sa imo. But somehow, you left your first love. And that's the word that you have to hear this morning. Remember. Remember. Ginapadumdum sa aming Ginoo sa ato. Remember. Kaysa, sa una, grabe yung mga pagingabot ang imong pagdayaw sa Diyos katamis. Ang imong pagpalapit sa Ginoo katamis. Time goes by, galiwat ang tao. You change ang direction sa tao. Remember when thou art fallen. Dumduma kung diin ka, nagtalikod. Ano blang butang ang gibayaan? Ano blang bagay nga napalos sa imo kabuhi? Sa una magsiling nga, may Bible study, yapayapa ka. May prayer meeting, ga temprano pa na, ga panira ka na. Misa magsiling nga, simba subong, oo, why pa gani kambal, ibang ready ka na. Pero pagabot sa ulihin, sila nga permitting, the question pa. Bible study, may question pa. Sunday, amulanda. Oh,
Sako ko sa akong uma. Bako akong duta. Muna, galiwat ang tao. Remember when thou art old. Pagsiling sa unaya nga, let's worship the Lord. Why pag-iba niya ka-worship ka, wawaw ka na. Kapasunod pala ka sa church, turti ng presensya sa Diyos sa batsagan mo. Gasinggitan ka na sa Ginoo, gawawaw ka na. Subong niya tapos ng service, so ay kapakabatyag sa Espiritu sa Ginoo. Remember the first one. Unaya ang tao, sino masugata mo, masugiran mo sa pulong sa Diyos. Subong yan ay na, if you cannot beat them, join them. Not only the time that change, but the attitude normally go put. So sila niya, you left your first love. You left your first love. Kung madula na sa tao, bisan na nung pa na ka-encourage sa iya, panpos na sa kabuhi niya. Bisan na nung pa na kagaling mo sa kabuhi niya, muna ibalik mo pangalaga sa Diyos, you left your first love. It is the prodigal son that left out the house. It is him that went back. Ang prodigal son, ito siya iking pangita. Gawander na ito yung tatay kung diin siya. Pero why ito siya iking pangita? Siya ito yung kusa nga nagwa. Siya man kusa nga makabalik. Amo na nga balya, pagbalik yan, kita mga balya, nag-repent sa dayo. Yeah, I'm not worthy to be called thy son. Yeah, hindi na ko yan tapos. Because nakita niya in his memory kung ano gali kabugana kung ara siya sa balay sa niya tatay. Amo na ma-experience sa tao kung matinawan nila gani nga papalayo na sa Ginoo, palayo na sa church. Dahil nila makita nga lain ang kabuhi nga yara sa Diyos sa kabuhi nga wala ka sa Diyos. Lain ang kabuhi nga ara ka sa fellowship kaysa wala ka sa fellowship. Lain ang kabuhi nga nagapadayon ka sa pagpangalangad sa Ginoo kaysa wala ka nagapadayon sa pagpangalangad sa Diyos. You left your first love. Now remember, when thou art fallen, have things to be remembered. Puta ka madumduman. Nung siningan, Lord, namlasin siyang kanta, tatawan. Diin ka ng pukat. God is waiting time after time. Ang Diyos niya, is waiting to save you, is waiting to save everybody. Pero hindi siya pwede manaog sa iya trono. Ikaw iya magpalapit sa iya trono. Come boldly into the throne of grace. Palapit kaya sa grasya sa Diyos. Sa trono sa Diyos. Dumduma. Saying, Lord, remember. Things to be remembered. May mga bagay ka mo nga nalimtan. Ano ba? Kung dumdumonyo ang church, why nga may thanksgiving kita? Nga may pasalamat kita. May mga ginatawagan nila, anong klase book na nga archive. Ginasulat na para madumduman nila. Alam mo, ano nag-save siya kay Mordecai is the archive. Kaya kung anong ginimo, ginsulat. Siyang nagalibog ang hari, ginabrihan niya tong Book of Chronicles. Dito'y nabasahan nga mga ginahimo ni Mordecai nga hindi magani makita sa iba. Makasiling ka sa sininaga church,
Hindi kinahanglan ipakita mo ang bagay nga ginahimo mo sa Ginoo. Why kita nagahimo para magpasundayag. Si Mordecai naghimo sa isa ka bagay nga moto ang gindumdum sa kabuya nga nag-save sa whole tribes of Israel. Imagine mo, they're about nga ipamatyod sila. Pero sa arak na makauturan, nabukaran sa Ginoo. Don't you know, church, nga Ginoo may libro para sa imo? Kung isa, hindi na makita sa tao kung anong ginahimo mo. But God is watching over you. Nagalantaw yung Diyos, kinasulat niya. The patience, the labor, the suffering, the integrity. Ginasulat niya sa Ginoo. Ngayon nakita niya sa Diyos, whatever happens, makita gyapon nga himutir ara sa puloy-an sa Diyos. I am decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Things to be remembered. Ang Holy Ghost nga imo na baton. Ang healing nga imo na baton. Ang provision nga gin-provide sa Diyos nga wala sa tao, able nga maka-provide sila. Isang tao hasta na sa ay kaluoy, pero wala man sila sa may nahimo. Hasta na sila sa work ay kaluoy, pero wala sila sa may nahimo. Pero ang Ginoo pagsabi nga, maluoy ang Diyos siya, mahimuon ang Diyos, kay naluoy siya sa imo. Amo nang kinalain sa Ginoo kag sa tao. Ang tao hasta na siya, ay kaluoy, pero wala sila may nahimo. Ang Ginoo pagsabi nga, naluoy Ginoo, mahimuon siya. So mo na makauturan, nga, mabatyaga na ito, siningaga. Sila nga, ipila na lang kami kisimba, wala nag-isip ang Diyos kung pila, ang butang lang diya, remember, things to be remembered. May butang ka nga dumon, isa-isa sa inyo. Ano blang kabuhi mo 10 years ago? Ano blang kabuhi mo 15 years ago? Ano ka subong? Kag ano ka sangunan? Sa along the way, anong inimo sa Diyos sa imo kabuhi? Kung may mga biblical record kinasulat, may arak kita personal record kay kinasulat ng Diyos. Ano bala ginano ka sa Ginoo? Ginbata ko sa Ginoo, ginpensindi ko sa Diyos, gibuligan niya ko mag-angkon sa amo sini, ginhatagan niya ko sa kusog, gibuligan niya po kadamo lagi sa matumtuman sa tao, sa kinahimo sa Ginoo. Things to be remembered. Miracles happen sa kabuhi sa tao. Things to be remembered. Ang imo first love, hindi mo na madula if you remember the things that God had done for you. Kung na siya pirmi constant nga nag-strike sa imo pangulingon, nag-strike not only in your mind but also in your heart. Then your faith have a fire to go along and have a fire to go forward. Rejuvenated life in God. Kabuhi nga may kalayo sa Diyos, hindi nga kabuhi nga nag-aaso-aso na lang wala kalayo. Things to be remembered. Siyang tao kadumdum sa mga patay pero hindi sa kadumdum sa ginahimo sa Diyos sila kabuhi. Dumduman nila kung anong mga sanguna pero hindi nila madumduman kung anong ginahimo sa Diyos sila kabuhi. Ang mga inagyan nga makita mo, it is the hand of God. Kung dito kamot sa Diyos, hindi niya matabo. Pipiin na lang ang mga bagay.
things to be remembered. Just remember the word of the Lord. Remember the words of the apostle. And remember, matuturan, the things that God has done in your life. So thank God this morning, and may the Lord bless you. Yes, hallelujah. Let us all stand, let us worship the Lord this morning, church. Kung may dumdumon man kita, dumdumon ta ang kaayos ang Ginoo. Because sa piyak sa aton nga kakulangan, ang Diyos wala nagakulang sa gihapon. Diyos siya nga maayo sa aton. Thank you, Jesus.